Hanggat nadadagdagan yung yaman mo, meron ka pa rin gustong makuha eh. Ito naman, sumeldo ka na naman, pero ano yun, hindi ka naman pasaya. Kasi wala yung asawa mo, wala yung anak mo, wala yung pamilya mo. Ayun. Ako, kung ang basis ko nung siguro few years back, no, na let's say 10 or 20 years ago, I would say na successful ka na. Ako. Kasi yung situation namin nun ay iba na sa sitwasyon ngayon. But kung ini-aim mo pa something bigger on that, I would not consider it parang end term na nung success mo. Yun. So, kasi sabi nga, you always elevate eh. You always elevate, hindi ka dapat makontento. So meron pa rin mga gustong i-achieve sa buhay. Pero we want to be ano naman eh, alam mo yun, super yaman or super Ako hindi ko naman ini-aim. billionaire. Alam mo yung makakain ka lang 3 beses. Pagbukas mo ng rep, may pagkain ka, yun lang. Ganun lang naman, hindi na tayo para, alam mo yun, maging bilyonaryo or... Kasi kahit maging bilyonaryo ka, kahit nasa iyo na lahat, basta hanggat nadadagdagan yung yaman mo, meron ka pa rin gustong makuha eh. Wala siyang katapusan. Tama yun. Alam, ito share ko lang lagi ko sinishare sa kanya. Ayaw niya maniwala sa akin eh. No? Ano na naman yun? Wala pa nga ako. There was a time nung nasa abroad ako na ano, yung syempre kung ang sweldo mo noon hindi kagaya sa Pilipinas eh. So, sweldo ka ng 6 digits. So, may time noon na parang ano, hindi ka na masaya dahil you have everything sa sarili mo, material needs meron ka na. Parang tinanong ko yung sarili ko na ito naman, sumeldo ka na naman, pero ano yun, hindi ka naman pasaya. Kasi wala yung asawa mo, wala yung anak mo, wala yung pamilya mo. Doon ko na sabi na, ganito pala ang pakiramdam na somehow hindi ka mapasaya ng pera. So, minsan yung mga small things na nagpapasaya sa atin. Time, companionship, yan. Minsan yun nagpo-fulfill sa atin. Okay, pero kailangan natin ng pera, guys, ha. Hindi ko sinasabing, hindi natin kailangan yun. There just a time na parang hindi na siya satisfied. Yes, parang may kulang. Kulang pa rin. Kaya yun ang deciding factor ko, guys, na ba't ako nag-exit from abroad? Kasi wala yung anak ko, wala yung asawa ko, family ko, hindi ko kasama. So, mas importante sa akin yun. Ang maganda lang yun, parang na-sustain naman yung lifestyle. Yan, okay?